nagsisigil sa nagtulog sa simoy at sa langit ng pagaw ay tinatang tula kawin sa pagkayang minamahal ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nagtitingin ang bituin at araw niya kailan pamay di magtitingin lumalang araw ng walhagit pagsinta mo'y langit sa piling mo ang inigaya ng pagkay mga api at mamatay ng dahil sa'yo. Isang mainit na pagsalubong sa ating mga kalahok at tagapanood ng ika-6 na Amelia La Peña Bonifacio Writers Workshop. Sa ika-6 na taon nitong palihang nakatutok sa mga nag-uumpisang manunulat, sumusunod pa rin ang ating pagtitipon sa hiwaga at inspirasyong pinagyaman ng pambansang alagad ng sining si Lola Amel. Ang pagbuo ng bayan sa kwento ng mga Diyos at kagilagilalas na nilalang, ang pagbalik-tanaw sa pinagmulan ng ating iba't ibang pag-iral mula sa lenteng nakikipaglaro sa mga nakasanayan nating realidad. Ito ang nais unawain, baklasin at likhain ng palihang ito. Samahan ninyo kami sa 5 araw ng bahaginan sa ambag at puwang ng mga mito, alamat, kwentong bayan at ang mga paglilingkis nito patungo sa isang makatao at makabuluhang kasalukuyan at hinaharap. Umpisahan natin ang investigasyon at pagtitipon sa mga mensahe ng ating Chancellor Fidel R. Nemenzo at si Dr. Amihan Bonifacio Ramolete bilang kinatawan ni Amelia La Peña Bonifacio. Magandang umaga sa inyong lahat at pagbati sa lahat ng kabahagi ng ika-6 na Amelia La Peña Bonifacio Writers Workshop. Ang palihang ito ay isa sa mga paraan upang patuloy nating bigyang dangal ang iniwang legasiya ng ating pambansang alagad sa sining para sa teatro at University Professor Emeritus Amelia La Peña Bonifacio. Bagamat siya ay mas kilala bilang mandudula, puppeteer, edukador, at gayon din bilang pangunahing tagapagtatag ng Teatrong Mulat ng Pilipinas. Patunay ang pagtitipon at palihang ito sa hindi matatawarang kontribusyon ni Professor La Peña Bonifacio sa paglinang ng isang kalikirang mapagkalingat nagbibigay gabay para sa ating mga kabataang manunulat. Natitiyak kong ang iniwan niyang tinig at markas sa sining ng ating bansa ay lagit-laging dadampi at magiging kadaop ng bawat isang fellow na bahagi ng makabuluhang tradisyong ito. Ang tema ng palihan na Retelling the Lore, Resurrecting the Lure, at ang diin nito sa larangan ng mito at mga kwentong bayan or myth and folklore ay humihikayat ng malalim at napapanahong talakayan ukol sa ugnayan at hugpungan ng nagdaan at kasalukuyan. Ang pagkatulak sa atin upang tumakas tungo sa mga daigdig na malayo sa pamilyar ay hindi lamang dulot ng ating mga kolektibong karanasan ngayong yugto ng pandemya, ngunit isang pagkilos na malaon ng naisalaysay at palagi ang binibigyang buhay sa kahabaan ng ating maligalig na kasaysayan. Habang kayo'y natututo at sabayang nakikipag-ugnayan sa isa't isa sa linggong ito, natitiyak kong ang bawat interaksyon at laban ay mga sulpukang magpapayaman sa inyong pag-unawa sa kompleksidad at ugnayan ng panitikan, kultura at ang kahalagahan ng mga ito sa ating lipunan at pagkabansa. Sa panahong tila mas maraming mga tanong at pagdududa sapagkat mailap ang mga tiyak na kasagutan, halinawang ang palihang ito ay maging pagkakataon upang tayo'y makinig ng taimtim at gumalugad ng mga ideya at kaisipan lampas sa bitbit ng ating mga sarili.
Para sa 12 fellows na bahagi ng palihang ito, tandaan kayo ay mga napili dahil sa inyong buo at hitik ng mga naratibo tula. Hayaan niyo akong magsipi mula sa panawagan para sa mga kalahok ng palihang ito. Courageous writing which refashions and challenges the limits of the lure and of the lore to re-energize our readers and writers alike in making sense of the world we live in. Hangad kong ang inyong mga obra ay mamumukadkad at yumabong, batay na din sa tulong at sistema ng inyong mga kasama at mga tagapayo. Upang sa gayon, kasama ng inyong mga mambabasa, ay sabay-sabay tayong makatuklas ng mga hiwagang ukol sa ating mga sarili, ng mga daigdig na di pamilyar, at ng mga panlipunang katotohanan na binibigyang buhay ng ating malikhaing mga imahinasyon. Partikular sa panahon, ang nananaig ay ang pagtatakip sa katotohanan. Maraming salamat, muli pagbati sa lahat mga kalahok at kabahagi ng ika-6 na Amelia Lapena Bonifacio Writers Workshop. Magandang umaga sa inyong lahat. Masining na araw sa lahat. Una muna ay maalab na pagbati sa likhaan para sa natanggap nitong Gawad Chancellor para sa natatanging programang pang-extension. Tunay na kahanga-hanga kung paano ninyo naisulong ang panitikan sa panahon ng pandemya. Pagbati rin sa pagkakahirang kay Dr. Jeannie Abad bilang pambansang alagad ng sining para sa literatura. Patunay lamang ito sa mataas na kalidad ng mga programa at husay at dedikasyon ng mga bumubuo ng likhaan. Welcome sa ika-6 na Amelia Lapena Bonifacio Writers Workshop on Folklore in Contemporary Poetry and Fiction. At pagbati sa ating 12 fellows na sasabak sa mga talakayan at huntahan ukol sa mundo ng mito at alamat. Dekada 70 nang magdesisyon si Amelia Lapena Bonifacio o kilala bilang Lola Amel na magsulat para sa mga bata at para na rin sa inyong lingkod. Napansin niya ang kakulangan o kawalan ng mga aklat, pambata at educational show sa telebisyon. Nagsaliksik siya ng mga kwentong bayan mula sa Pilipinas at Asia at isinulat ito bilang mga dulang pangbata. Ninais niyang imulat ang mata ng kabataang Pilipino sa ganda at yaman ng kulturang Pilipino at Asyano at kanyang itinatag ang Teatrong Mulat ng Pilipinas upang itanghal ang mga ito gamit ang sining ng puppetry. Matapos ang 50 taon, ano na ang mga hamong kinakaharap natin ngayon? Sa panahon ng video games, social media at fake news, paano mabibigyang pansin ang ating mga mito at alamat? Paano natin ito maiaangkop sa kasalukuyan? At paano natin maipapasa ang mga kwento at karanasan sa susunod na henerasyon? Nawa ang 5 araw na workshop na ito ay magsilbing ligtas na espasyo upang lubusan ninyong makilala hindi lamang ang inyong mga akda, kundi maging ang inyong mga sarili. At magsilbi rin itong gabay at inspirasyon upang patuloy ninyong mapagyaman ang panitikang Pilipino. Tulad ni Lola Amel, naway patuloy kayong magsulat kahit maputi na ang buhok ninyo. Muli, pagbati sa mga fellows at maraming salamat sa panelists na magbabahagi ng kanilang mayamang kaalaman at karanasan. Isang makabuluhan at makahulugang workshop sa inyong lahat. Maraming salamat, Chancellor Fidel at Ma'am Amy, sa patuloy na suporta sa ating Amelia Lapena Bonifacio Writers Workshop. Ngayon, mapapakinggan natin ang pagbati at mensahe mula kay Romulo P. Baqueran Jr., Direktor ng Likhaan, UP Institute of Creative Writing. Magandang araw po. Ako po si Joey Baquiran, ang Director ng UP Institute of Creative Writing. Welcome po sa 6th Amelia Lapena Bonifacio Writers Workshop. At napili po namin na tema ngayong ika-6 na version ng workshop
ay ang mito at panitikan. At binabati ko ang 12 fellows dito sa workshop. At napili kayo dahil may angking galing. At lalo pa itong mapapahusay ng pakikipagtalakayan sa ating mga kilalang panelists na mga manunulat din at lumikha ng panitikang nauukol sa mitolohiya. At inaasahan ko na maging mabunga ang palihan sa loob ng 5 araw at may mga panayam, may mga presentasyon dito para sa paksang ito. At binabati ko ang director ng workshop, si Professor Luna Sikat, na nakapaghanda ng isang magandang programa at para sa ating lahat at para siyempre sa panitikang Filipino. Mabuhay po kayo. Sa taong ito, makakasama natin bilang direktor ng palihan ang manunulat na si Luna Sikat Cleto. Luna Sikat Cleto is a playwright, essayist, poet, fictionist, and translator. She is also a professor at the UP Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas. She edited the anthologies Lapat, Antolohiya ng mga Kontemporanyong Kwento, and Sapantaha, mga kwentong imahinatibo at spekulatibo, and Reading the Regions Too, Philippine Folk and Oral Traditions. Her play, Huni at Pakpak, based on Ginto sa Makiling by Macario Pineda, was performed at the CCP on March 8, 2020, as part of the Festival of Women's Playwrights. Her other published works include the poetry collection Bago Mo Ako Ipalaot and the novel Makinilyang Altar. She has earned the 2019 Gawad Pambansang Alagad ni Balagtas for Fiction in Filipino, a Lifetime Achievement Award. The 2018 Don Carlos Palanca Memorial Award for Fiction, and the 2018 National Book Awards for Nonfiction, among others. Mga kaibigan, pakinggan natin ang mensahe ng pagsalubong ng ating workshop director, Luna Sikat Cleto. Mainit at sa ating lahat. Ika-6 na itong iteration ng Amelia Lapena Bonifacio Writers Workshop. Pero ang totoo, reincarnation ito ng mas matandang workshop na mula pa noong dekada 60 at marami ng mga henerasyon ng mga manunulat ang dumalaw sa pinakabahay ng gunita ng panulat. Kami, or rather ako, na nanggaling sa dekada 80 sa hugpong na ito, ay minsan na ring naging kagaya ninyo nung ipinabasa namin ang mga burador ng tula, maikling kwento, sanaysay at dula. Eponym ng workshop na ito ang dakilang ginang ng teatro at dulang pambata na isa ring kwentista, puppeteer at inspirasyon. Kasama sa mabuting alaala ni Ma'am Amel ang kanyang hindi mapatid na interes sa sinusulat, pinagkakaabalahan at tunuhin ng mga kabataang manunulat. Kaya may saysay na ipangalan ang workshop na ito sa kanya noong 2016. Ibinalik ng Institute of Creative Writing ng UP Diliman ang nooy tinatawag na Beginner's Workshop. At sa proseso, nakapasok kami sa interogasyon ng pagiging beginner at beginning. Talaga nga bang baguhan sa panulat ang mga nasa workshop na ito? Hindi kaya sila, kayo, ang maaring makapagsabing ang ilan o marami sa amin baguhan rin sa maraming aspekto ng panulat. Kami ba na nasa teaching panel ang tanging may karapatan na magsabing ito ang bago, ito ang mito, ito ang kontemporanyo, ito ang mahusay. Gusto kong isipin na ang pagtatagpo natin mula pa sa sinaunang konsepto ng pagtatagpo. Panimula, pambungad. Kaya may halaga kung paano sinisimulan ng anuman. Sapagkat alam rin natin, bilang bayang madalas manakawan ng umaga, na ang liwanag na sanang napansin sa bukas pa lang ng araw ay napakahalaga.
Hindi lang sa usaping bitamina o kalusugan. Kahit tatanda rin ng kalusugan ang pagkalinga at paglingap sa mga nagsisimula. Kay halaga kung paano sinisimula ng anuman. Totoo ito kahit sa pag-akda ng tula, kwento, sanaysay, dula. Sa dulang Kung May Silbi Man ng Giliw ni Carlo Pacolor, nagtagpo ang taong naging usa at taong naging mangangaso sa isang gubat. Pakinggan natin ang bahagi ng kanilang pag-uusap. Naamoy kita, munting usa. Hindi ako munti. Tahimik na nangingingain, ligaw. Naliligaw ba ang hayop sa sariling gubat? Hindi. Alam niya ang bawat dahon, ang bawat ugat. Bawat pagsibol ng bunga at pagkabulok at muling pagbabalik sa lupa. Kailangan ko ng patibong. Hindi ba mas mainam kung papanain mo ako? May awa naman ang distansya at ang patibong, tulad ng yakap na hindi mo pwedeng matakasan. Sugat-sugat ang palad mo. Mag-aabang ako sa gabi, sa sinat ng araw, sa hamog ng ulan, at lamig ng panaginpan, ng mga insektong nagsisitsitan at hindi makitang mga mata, at hihintayin kita, mahal kong usa, hanggang sa iyong pagdating. Pero, maligayang pagdating nga ba ang nag-aabang? Binalaan na tayo ng ating mga ina na uulan. Ang ating liksi, bakit iniwan o iniiwan? Naririnig tayo ng mangangaso habang gumagalaw, pero lumalapit pa rin tayo. Dahil, at mapait ito, kailangan natin sila at kailangan nila tayo. Ang ating laman, ang ating mga lamang loob. Nasa dulo at katapusan ng ating mga akda ang sibak, itak, palaso, pangil, pwede ring ngiti. Ang manunulat ay mangangaso, na wala ring malay kung minsan na siya'y nangangaso. Pero maaari rin na siya ang usa, na binalaan ng parating na ulan. Ang mismong mga puso natin ay mga usa at mangangaso. Ano man ang inyong sinuong na landas o paniwala, lengguwahe o wika, magandang umaga, mainit na pagbati sa lahat, lalong-lalo na sa 12 mga manunulat na itatampok sa palihang ito. Marami pong salamat. Maraming salamat at pagbati, Sir Joey at Ma'am Luna, sa pagbubukas ng ating palihan. Ngayon, ibabahagi namin ang ilang mga paalala kaugnay sa palihang ito. Ito ay nakabatay sa gabay na ibinigay ng UP Institute of Creative Writing sa aming mga workshop fellow at panelists na nabigyan ng mga detalyadong kopya bago ang umpisa ng Amelia La Peña Bonifacio Writers Workshop. Una, inaasahang makakadalo ang mga workshop fellow sa lahat ng nakatakdang workshop session sa Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, kasama ng kanilang mga panelists na magsisilbing tagapagdaloy ng bawat talakayan. Pangalawa, ang isang workshop session ay may 1.5 oras, kung saan ang unang bahagi ay ilalaan sa pagpapakilala at pagtalakay ng ating panelist sa may akda at sa kanyang proyekto. Pangatlo, susundan ang pagpapakilala ng mga komento mula sa first reactor na isang workshop fellow rin. At pagkatapos niya ay iikot na ang talakayan sa mga kasama sa virtual workshop hall. Pang-apat, bukod sa main workshop sessions, magkakaroon tayo ng 2 panel lectures sa una at huling araw ng palihan. At sa ikatlong araw ay may mas mahabang special lectures na kaugnay ng temang mito at panitikan. Panglima, magkakaroon ng programa ng pagtatapos sa huling araw ng palihan kung saan may ihahandang batch presentation ang mga workshop fellow. Gayon din ang pagtugon mula sa 2 kinatawan nila. Pang-anim, naabisuhan at sumang-ayon ang mga kalahok na maire-record ang kanilang larawan at video para maipalabas sa live stream ng mga social media page ng UP Likhaan. Pang-7,
Mananatili ang mga recording ng mga workshop session sa mga social media page na ito at magkakaroon ng regular na pagbatid sa kung saan ito pinapalabas at mananatili. Ito ang ating maaasahan mula sa 5 araw ng 6th Amelia La Peña Bonifacio Writers Workshop. Mula sa gabay sa ating palihan, magpapatuloy tayo sa pagpapakilala sa ating mga napiling workshop panelists at workshop fellow. Sa hanay ng workshop panelists, kasama ang mga manunulat at scholar na may danas, saliksik at mga akdang umaayon at nagtatanghal sa iba't ibang anggulo ng ating tema ngayong taon. Sa hanay ng ating mga kasalukuyang fellow, lahat ay dumaan sa mabusising pagtatasa at pagrerekomenda ng ating mga panelista. Buksan na natin ang pagpapakilala. Merly M. Alunan. Merly M. Alunan's poems are collected under 5 titles: Hearthstone, Sacred Tree, Amina Among the Angels, Selected Poems, Tales of the Spider Woman, Pagdakop sa Bulalakaw ng Uban pang Mga Balak, and Running with Ghosts and Other Poems. The last title won the 37th National Book Award for Poetry in 2017. UP awarded her Professor Emeritus upon her retirement in 2008. She lives in Tacloban City and continues to write. Pangalawa po, Genevieve L. Asenjo. Propesor ng Panitikan at Malikaing Pagsulat si Genevieve L. Asenjo sa Pamantasang De La Salle sa Maynila. Kasama siya sa 2018 Cultural Center of the Philippines Encyclopedia of Philippine Art Literature para sa kanyang mga akda sa Kinaraya, Hiligaynon at Filipino. Ang kanyang mga bagong aklat ay ang Itim na Orkidyas ng Isla Boracay, Mga Kwento, at Hindi naton kinahanglan kang duro nga tinaga sa aton tunga. Hindi natin kailangan ng maraming salita sa ating pagitan, mga tula sa Kinaraya and Filipino, na bahagi ng Philippine Writer Series 2021 ng likhaan UP Institute of Creative Writing. May online platform siya na Balay Sugidanon, House of the Storyteller. Ilalabas ng Aklat Alamid ang kanyang libro ng Kwentong Pambata sa Kinaraya at Filipino ngayong 2022, ang Buhok nga Naglimpyo kang Suba, ang buhok na naglinis ng ilog. Susundan po ito ni Christian Sendon Cordero. Christian Sendon Cordero is a poet, translator, and an independent filmmaker from the Bicol region. He has authored books that have won the Gintong Aklat Awards and National Book Awards for his poetry, fictions, and translations. In 2017, he received the Southeast Asian Writers Award in Thailand. Cordero serves as Deputy Director of the Ateneo de Naga University Press and runs an independent bookshop and an art gallery, Savage Mind, and Camarin in Naga City. Kasama din natin, June Cruz Reyes. Si June Cruz Reyes o Amang ay isang kilalang manunulat na nagtaguyod ng wika ng looban bilang bahagi ng ating literatura. Ang kanyang nobelang Etcha Puera ay tinaguriang isa sa mga pinakamahusay na akdang isinulat sa Filipino. Bukod sa pagsusulat, siya rin ay isang propesor ng malikaing pagsulat na patuloy na nagbibigay suporta sa mga artista ng bayan. Kasama din natin, Edgar Calabia Samar. Si Edgar Calabia Samar ay Associate Professor sa Ateneo de Manila University at naging Visiting Professor sa Osaka University
mula 2017 hanggang 2022. May akda siya ng mga nobelang nagwagi ng National Book Awards tulad ng Sa Kasunod ng 909 at mga aklat ng Janus Silang series. Nakapagbigay na siya ng panayam sa iba't ibang panig ng bansa at sa mga bansang tulad ng USA, China, Japan, United Arab Emirates, Thailand at UK. Kasalukuyan din siyang host ng podcast na Mga Teorya ng Pagkahulog ng Podcast Network Asia at lumalabas naman sa Liwayway ang pinakabago niyang nobelang Teorya ng Unang Panahon. Kasama din natin T.S. Sungkit. T.S. Sungkit Jr. is a Higaunon poet and novelist. He is the author of Batbat ni Udan, a novel in Filipino. He won the NCCA Writers Prize 2007 for his Cebuano novel Mga Gapnud sa Kamaddan, and the NCCA Writers Prize 2011 for his Cebuano novel Ang Agalon sa Mga Balud. He is also a recipient of the NBDB Trust Fund for Writers for his Cebuano novel Mga Tigmo sa Balagat Batbat. His novel Driftwood on Dry Land was published by UST Publishing House in 2013. Lubos na pasasalamat sa ating workshop panelists para sa kanilang kabutihan, sa talino at husay na handang ibahagi sa ating mga kasama. Ngayon, makikilala natin ang ating workshop fellows sa taong ito. Magkakaroon tayo ng dagdag na impormasyon mula sa ating workshop fellows pagdating ng kanilang individual sessions. Sa ngayon, mapapakinggan natin ang kanilang maiksing mensahe tungkol sa mga inaasahan nilang maranasan at makuha mula sa 6th Amelia La Peña Bonifacio Writers Workshop. Pakinggan natin ang maiksing mensahe para sa atin ni Ludwig Bables. Magandang umaga po sa lahat. Una-una gusto ko lamang po magpasalamat sa UP Institute of Creative Writing for giving me this opportunity to share my work and have my work be critiqued inside this workshop. At maraming salamat rin po sa panelists at sa lahat po ng who made this workshop possible. Konti expectation, check ko lamang po, this is konting pasabi ko lang po is firstly I'm very excited since this is going to be my first workshop in this caliber, and secondly I'm also kind of nervous as well dahil magagaling nga po talaga ang mga panelists at ika nga po ni Dr. Luna Sicatleto kanina ay matagal na po itong, hindi lang kahit pang-anim na iteration pa lang po ito ng Amelia La Peña Bonifacio ay mahaba na po ang kasaysayan ng panitikan na sinusulong ng UP Institute of Creative Writing. Ayun lamang po, maraming salamat po uli at mabuhay po ang Sambayan ng Pilipino. Ngayon naman po, pakinggan natin ang mensahe ni Amroding Tautel Barayman. Magandang umaga sa lahat. Unang-una ay nais kong magpasalamat sa pagkakataong ito dahil isa ako sa mga napili. Excited ako dahil nung una ay naririnig ko lang ang mga pangalan ng mga panelist at saka yung ilan sa kanila ay nabasa ko na rin nung ako ay nasa kolehiyo at ako ay nag-aaral. So ako rin ay nagpapasalamat dahil ito ay magiging danas ko upang magkaroon ng
mas malalim na pangunawa tungkol sa malikhaing pagsulat. Nagpapasalamat din ako dahil sa pagkakataong ito, maibabahagi ko sa inyo ang Panitikang Maranao dahil sa amin, wala masyadong nagsusulat ng mga malikhaing akda. Kaya bilang isang Maranao, sinisikap kong makapagsulat ng mga pananaliksik at mga malikhaing akda dahil sa tingin ko ay obligasyon ko bilang bahagi ng etnikong pangkat ang makapagsulat at maibahagi sa panitikang Filipino ang mayamang panitikan ng mga Maranao. So, inaasahan ko na magkaroon ako ng makabuluhang dana sa mga ganitong gawain. At isa sa mga hangarin ko na maisa teksto ang mayamang panitikan mula sa aming bayan, kaya sinisikap kong magsulat at mag-isip ng iba't ibang paksa na maaaring maging bahagi ng artikulasyon ng malikhaing akdang Maranao. At dahil dito, inaasahan ko sa palihang ito na makapagbasa ng iba't ibang manuskrito ng mga akdang pampanitikan. Inaasahan ko rin na malaki ang maitutulong sa akin ng mga panelist sa pamamagitan ng kanilang panayam o ng kanilang talakay. At bilang baguhang manunulat, malaking bagay sa akin ang maging bahagi ng palihang ito. Naniniwala rin ako na malaki ang maiaambag ng palihang ito sa akin bilang baguhang manunulat upang lalong mapag-ingatan at mapangalagaan ang panitikang Maranao at ang panitikang Filipino sa kabuuan. So, naniniwala rin ako na marami akong matututuhan sa aking mga kapwa fellows. So yun lamang po at maraming salamat. Pakinggan natin ang mensahe ni Noel Ceniza. Magandang umaga po sa ating lahat. At ako po ay nagpapasalamat sa likhaan at sa mga panelists na ako'y napagbigyan maging bahagi ng workshop na ito. Ito po ay aking unang workshop at in-expect ko syempre na mabigyan ng makabuluhang kritiko ang aking mga likha at makita ang relevance ng mga ito na hindi lang para sa akin kundi sa lipunan at kulturang aking kinagalawan. At syempre dahil dito in-expect ko rin na mas ma-motivate pa ako na magsulat pa at lumikha pa ng mas maraming at mas makabuluhang mga kwento. Yun lamang po. Maraming salamat. Pakinggan din po natin ang mensahe ni Soc de los Reyes. Magandang umaga po at maraming salamat syempre sa UP Likhaan sa pagbigay sa akin ng oportunidad na maging bahagi ng paliham ito. Pagdating po sa aking mga inaasahan, bilang guro, malaking bagay talaga sa akin, malaking interest talaga sa akin ang kung paano muling mahaharaya ang mga bagong mitolohiya, bagong alamat. Lalong-lalo na para sa konteksto ng kabataan, konteksto ng ating mga kasalukuyang issue. Kaya, bukod pa sa personal na pag-unlad, pinakainaabangan ko talaga ay yung mga kwentong Filipino sa iba't ibang mga wikang Filipino at iba't ibang mga kultura, hindi lang sa mga nakasanayan nating kulturang Tagalog o kaya dayuhang pagtanaw sa mitolohiya. And sa palagay ko, mahalagang oportunidad dito para magalugad yung mga ganoong espasyo ng pagiging Filipino. Yun lamang po. Maraming salamat muli sa oportunidad at maraming salamat sa pagpunta rin sa ating sesyon ngayong umaga. Pakinggan natin ang mensahe ni Jennifer Ebdan. Okay nga aga o maayong buntag. Magandang umaga po sa inyong lahat. Katulad ng iba nating mga kasama ngayon, nagpapasalamat po ako at excited na matuto sa mga ibabahagi natin sa isa't isa na kaalaman, mga kwento at mga paraan ng ating pagkukwento at marami pang iba.
Nung una ko pong binasa yung manuscripts, binasa ko po sila out loud at ang sarap pakinggan. At sigurado masarap ding pakinggan ang mga kwento sa likod nito, ang proseso, inspirasyon, at ang gagawing paghihimay-himay sa mga akda ng ating fellows. At syempre ang paggabay po ng ating panelists na mga iginagalang nating manunulat. Maliban po sa usaping intellectual man o craft, yanong kalipay o simpleng galak na rin po na makasama ang lahat mula sa iba't ibang panig. Folklore ng Region 7 at 8 po ang bit-bit ko sa mga akda. Pero sa pagbasa po sa mga akda ng aking co-fellows ay makahimuot o amusing po na makita ang pagkakaisa pa rin ng kanya-kanya nating naratibo. May kaibahan man po sa lengguwahe o kultura ay napakagandang pangyayari po na mapagsalu-saluhan natin ang mga kwento ng ating bayan. Kaya maraming salamat po. Makinig tayo sa mensahe ni John Carlo S. Gloria. Magandang araw sa ating lahat. Unang pasasalamat sa mga bumubuo ng ika-6 na Amelia La Peña Bonifacio Writers Workshop. Para sa akin, ang aking mga inaasahan ay nasasabi ko napaka-personal sa mga pagkatutong posibleng makuha sa mga inihandang craft lectures ng ating mga respetadong panelists. Gayun din ay inaasahan kong makapalitang guro, hindi lamang sila kundi na rin yung aking mga co-fellows. At sa prosesong ito, nilulook forward ko rin ang makatagpo at makakilala ng iba pang mga posibilidad ng pagsulat maging sa paksaman ito o pamamaraang pampanitikan. At siguro to top it all, higit sa lahat, inaasahan ko yung pagkakaroon ng energy exchange ng mga narito, ng mga kasama natin ngayong umagang ito para higit na maitulak ang sarili sa mas produktibong pagsulat. Hindi lamang sa personal na pagunlad, hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa bayan. Maraming salamat at magandang umaga rin sa ating lahat. Pakinggan natin ang mensahe ni William Lindog. Hello everyone, good morning. Firstly, I'd like to thank UP Likaan and the Institute of Creative Writing for giving me the opportunity to be here in this workshop surrounded with all these really esteemed writers. For the workshop, I would love to learn about all these different myths, all of these different perspectives from all areas of the Philippines, and take these all to not only improve my own craft, but at the same time, create my own stories that can hopefully influence Philippine mythology as well. Thank you very much. Ngayon naman po, pakinggan natin si Obi Magsumbol. Magandang umaga sa ating lahat. Bukod sa kritikal na pagbasa sa teksto, may tatlong tanong na nais ko sanang masagot sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga teksto ng ang aking kapwa fellow at ng mga panelists. Una, posible bang makalikha o makapagtaguyod ng bayan ang mga akdang pumapaksa ng bayan? Ikalawang tanong, sa panahon kung saan ginamit ang naratibo para lumikha ng mga huwad na katotohanan at mito ng pagkakaisa or unity, paano ang mga panitikang isinusulat natin sa kasalukuyan makatutulong sa pagbubuwag ng sapin-saping kasinungalingang institusyon ng kasalukuyang makapangyarihan? At ikatlo, sana ay masagot din sa pamamagitan ng mga lectures at ng mga akda pa na pagsusuri sa mga akda, itong tanong na ito, sa pagpaksa kaya ng mga mito, magiging pagkakataon din kaya ito para paksain ang mga sitwasyon ng mga katutubong matagal nang ipinaglalaban ang kanilang lupang ninuno. Yan lamang at maraming salamat. Pakinggan natin ang mensahe ni Josh Paradeza.
Una sa lahat, nais ko pong magpasalamat sa likhaan at sa lahat ng bumubuo ng workshop na ito. Meron lamang kong tatlong expectations. Una, liban sa una ay magkaroon ng mabungang diskusyon sa mga partikular na akdang isasalang. Pangalawa, tiyak na pagkatuto hindi lamang sa mga panelists kundi sa mga napakagaling na mga fellows. At huli, umaasa ako na magkakaroon ang workshop na ito ng ambag kahit papaano sa diskusyon ng mito at kwentong bayan, hindi lamang bilang mga artifacts na tinatanaw at ginagamit ng babad sa nostalgia at mystifikasyon, kundi buhay na bahagi ng kasaysayan, kalagayan at mismong pakikibakan ng mga Pilipino. Yun lang po. Pakinggan natin ang mensahe ni L.A. Piluden. Hello, good afternoon po. Thank you to the workshop coordinators for including me in this conversation about folklore and how we weave this into our writing. Siguro, I'm just looking forward to how our panelists can possibly talk about the potential, the possibilities, and maybe even the dangers in the sort of myth making also that we do in our literatures. And very excited akmot lang nga mabasa na dito yung insursurat ti co-fellows ko, ano kasano damot lang nga inusar ti dadat at ti ilirida. So yun lamang po, and maraming salamat. Good morning. Pakinggan natin ang mensahe ni Adrian Medina Pregonio. Dodigamu am dadini South Cotabato, Rehiyon 12. Ikinagagalak kong mapabilang sa palihang ito ang ika-6 na Amelia Lapena Bonifacio Writers Workshop. Inaasahan kong sa palihang ito po ay mapakinis ang aking proyekto, matuto sa mga puna at mungkahi ng mga dakilang panelista at kapwa fellow. Subalit higit pa rito, inaasahan kong mas makilala at matuto sa mga posibilidad na mararating ng pagsusulat tungkol sa mitolohiya, pasulat o kon oral man, ng may sensibilidad at higit na pagpapakilala kung ano ang makabuluhan at kilalanin sa kultura at kung ano ang papel ng manunulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas bilang tao sa buong korpus ng panitikang Filipino. Masaya ako dahil ito ang panahon na tayo po ay makapaglalakbay sa iba't ibang panig ng Pilipinas, sa iba't ibang sulok ng kulturang Filipino kahit tayo ay nasa virtual lamang po na plataforma. Fiuflafus, med nga aga, magandang umaga at maligayang Tinalak Festival mula rito sa South Cotabato. Magsinadya kita. Pakinggan natin ang mensahe ni Jerwin Belale Uy. Makabuluhang umaga po sa ating lahat. Lugod sa akin na maging kabilang sa ika-6 na Amelia Lapena Bonifacio Writers Workshop. Ngayon pa lamang ay nagpapasalamat na ako sa lahat ng bumubuo ng Likhahan Institute of Creative Writing, pati na rin sa mga panelists at kapwa fellows na dahilan kung bakit naging posible ito. Simple lang naman ang aking inaasahan. Bukod sa pagkinis ng ipinasang manuskrito, nais ko pang magkaroon ng malalim na pangunawa sa ating mga kwentong bayan at alamat. Mga sarili nating naratibo na unti-unti nang sinasapawan ng kanluraning kultura. Higit ang pagkatuto mula sa mga panelists at kapwa fellow na sana'y hindi matapos sa palihang ito ang mga mabubuong ugnayan. Ayun lamang po at maraming salamat. Sa punto pong ito, ating pakinggan
ang mga maiiksing mensahe para sa atin ng ating mga panelists. Una po nating mapapakinggan ang mensahe ni Merly Alunan. Mayong buntag. Mayong buntag sa atong mga panelists o sa atong mga fellows. I am very pleased and greatly honored to be part of this gathering. It had been my dream for a long time for writing, for young writers to turn to the local lore, to Philippine lore, and to make it part of their work. And I congratulate the UP Creative Writing Center, Creative Writing Institute, for instigating this process of returning to the different kinds of lore in our country, because our lores have never been brought into the mainstream of our learning, of our thinking, and of our creative life. And I hope this is the start of a beautiful exploration. Thank you very much. Ngayon po, pakinggan natin ang mensahe ni Genevieve L. Asenpo. Magandang umaga sa lahat. Pagbati sa UP Likhaan sa pagpursige para matuloy ang ika-6 na Amelia Lapena Bonifacio National Writers Workshop, at ngayon nga nakakatuwa na may particular na focus sa myth at saka sa folklore. Pagbati rin sa ating mga fellows mula sa kanilang mga mensahe kanina. Excited na ako sa kwentuhan natin ito, no? Bagaman merong fellows at saka panelists at saka audience, pero mas gusto kong tingnan ito bilang isang sirkulo. And napakaganda na ng mga inihain na mga tanong kanina tungkol sa danger din ng myth making, no, sa kasalukuyang panahon, mga posibilidad at potential sa hinahangad natin na paglikha ng at pagpapatibay, no, ng imahinasyon ng mga kasalukuyang henerasyon para sa ikabubuti ng ating bayan. Maraming salamat. Pakinggan natin ang mensahe ni Christian Sendon Cordero. Magandang umaga, marahay na agad. Nasa ilalim ako ng tunnel ngayon sa Cubao, at ganito siguro natin maaaring tingnan ang mga bagay-bagay sa panahong ito na bagaman nananatili ang aking imahinaryo sa Bicol, kailangan nating palawakin, kailangan nating kausapin ang iba pang mga kababayan natin. At ngayon nga ay patungo kami sa Kiangan, Ifugao para ilungsad ang bagong aklat ni Dr. Stephen Acabado at Marlon Martin na Decolonizing Ifugao History, na ang libro ay nilathala sa Bicol. So magandang tingnan itong mga ugnayang nabubuo ngayon na higit namang pinapatingkad ng UP-ICW. So excited ako na maging bahagi ng palihang ito at naway matuto tayo sa isa't isa. At yun naman siguro ang mahalaga, yung walang hanggang pagkakatuto ng bawat Pilipino, ng rehiyon sa rehiyon, ng bayan sa bayan. Maraming salamat at Diyos mabalos sa gabos. Ating pakinggan ang mensahe sa atin ni June Cruz Reyes.
Sa ngayon po muna, ating pakinggan ang mensahe ni Edgar Samar. Magandang umaga sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako sa UP sa pagkakataon na ito na makasama ang ilang mga manunulat at makilala ang mga batang manunulat na inaasahan ko na sa proseso ng workshop na ito ay pare-pareho tayong mayroong matututuhan sa isa't isa. Sa palagay ko, nandito tayo sa pagsusulat dahil sa harap ng mga nangyayari sa mga personal nating buhay at mas malawak na mundo ay pare-pareho tayong hindi tumitigil na mangarap ng mundong higit sa naririto. At sa pangangarap na ito ng mundo na higit sa naririto sa loob ng mga inaakda natin ay mahalaga ring ipaalala sa sarili na hindi punot dulo yung pagsusulat ng ating mga kinakailangan gawin sa daigdig na ito, na laging may mundo na pinag-uugatan ang pagsusulat at may mundo na kailangang balikan ang mga inaakda natin. At siguro mahalagang paalala yung paksa ng palihan na ito, yung folklore, yung mga kaalamang bayan mula sa iba't ibang mga kultura sa Pilipinas na bagaman lagi natin sinasabi bilang mga manunulat na isa sa mga pangunahing inspirasyon natin sa pagsusulat ay ang mga tao na binabasa natin, ipinapaalala nitong folklore sa atin na marami pa rin tayong mga kwento na kailangang pakinggan dahil hindi pa sila na itatala, hindi pa na isusulat at itong bisa na ito ng pakikinig sa pang-araw-araw nating buhay, pakikinig sa isa't isa, sa palagay ko ang isa sa mga kasanayan na mahalagang lagi nating dalhin sa loob man o sa labas ng mundo ng panitikan. So maraming salamat at excited ako sa darating na linggo na ito para sa mga pag-uusap natin tungkol sa mga bagay na pinapahalagahan natin. Atin pong pakinggan ang mensahe ni June Cruz Reyes. Hello. Start my video. Okay. Kumusta? Mag-enjoy kayo. Ako nag-i-enjoy na kasi nakita ko na yung aking mga old friends na literal. Parang may mini reunion na magaganap. Mag-enjoy tayo lahat kahit na yung enjoy tayo lahat kahit na yung ang gulo-gulo ng panahon. Kapag yung antindi ng insecurity, pag tinignan nyo yung ating panitikan ng mundo, pagka magulong-magulo, yan yung panahon ng writer. Kapag bawal lang magsalita, edi isulat mo, pagka tinotroll ka, logic ng makina yun. Kaya nila ginagawa yun para wag kang magsalita. Ngayon, kung bawal magsalita, may mahalaga ka naman sasabihin, isulat mo. Yung halaga ng mito, yung mga mito nung araw, ang laman nun, yung panahon nila ngayon. Kaya lang, pag nag-retelling tayo ng mito, ano yung nakita natin sa panahon natin ngayon? Yung mga ito, yung susuriin natin. Pagkatapos naghanda ako ng kaprasong lecture sa inyo, na hindi ko siyempre sasabihin, pakinggan nyo sa Miyerkules. Bago ko pa kayo makaharap, tinignan ko na kung ano yung sinusulat ng mga nasa rehiyon at ano yung halaga ng mga mito na yan na siya naman natin tatalakayin sa loob ng isang linggo. Muli, kumusta kayo? Mag-enjoy, huwag matakot, hanapan natin ng kahulugan ang ating magulong panahon. Salamat. Maraming salamat, 6th Amelia La Peña Bonifacio, Writers Workshop Fellows at Panelists. At welcome! Dito nagtatapos ang unang bahagi ng ating palihan. Magkita-kita tayo mamayang 1:30 ng hapon para sa unang panel lecture na susundan ng ating unang workshop session. Narito ang schedule ng mga gawain pa sa mga kasunod na araw. Huwag din kalimutang i-like at i-follow ang aming social media pages.